Ito ang Istorya Pinas. October 3, 2024. Ikatatlong araw simula ng filing of candidacy ng di umano kilalang mga vlogger at pre-elect ng mga dating senador. Ngunit naging highlight ang naging pag-file ulit ng pagka-senador ng ika-4 na termino ni Senator Lito Lapid o ang tinaguriang Leon Guerrero ng Senado. Matapos nasangkot ang pangalan ni Lito Lapid sa di umano nagmamayari siya ng lupa na tinatayuan ng pugo sa bayan ng Porac, Pampanga, at naghahamon pa ito na kung sakali mapatunayan ang mga inakusa sa kanya ay kusa siyang magbibitiw sa pwesto. Ngunit biglang natahimik ang tungkol sa isyong ito. Kaya sa araw na ito, kumandidatura ulit ang senador na Lito Lapid sa 18 taon na paninilbihan ni Lito Lapid sa Senado sa 3 termino. Ikaw kaistorya, sa pagkakaalam mo, ano ba ang nagawa ni Lito Lapid? Dapat ba naiwasan na ng taong bayan ang pagboto ng mga artista na naging politiko? Dapat ba nataasan ng COMELEC ang requirements sa pwedeng makatakbo sa mga matataas na posisyon sa ating bansa? Dapat ba na ang isang mga huwarang abogado ang dapat na magiging senador at congressman sa ating bansa? Kaya sabi pa ng mga dismayadong madlang netizen, wala nang bubuto kay Lapid. Alam na ang buong pagkatao niya. Buong Pilipinas at buong mundo galit na dyan. No way Lito sir, bida sa movie. Yun pala, nagpapayaman lang. Ano ba ang nakalimutan ni Lapid sa Senado? Bakit ka kandidato ulit? Public servants, naging public master. Maraming nagugutom na Pinoy, pero ibinubuyang niyang ang mga mamahaling sasakyan, relo at mga alahas, branded na damit at mga ari-arian. 2 milyon isang buwan sa isang senador na wala namang nagagawa sa bansa. Sayang lang ang taxpayers money. Dapat ibinibigay sa mga mahihirap. Ang perang pinasisweldo sa kanila, waste of money. Iboto si Lito Lapid. Ganun lang ho kasimple. Unang-una, marami sila dyan, pero pag-usapan natin muna si Lito Lapid. Ano ba ang meron kay Lito Lapid? Bakit hindi dapat siya iboto? Unang dahilan, wala po siyang tinapusan hindi siya nakatapos kahit anong edukasyon. Hindi ako sa nanlalait sa mga tao na walang edukasyon, pero nagiging unfair po ito sa mga Pilipino na nakatapos hanggat naging doktor, naging abogado, naging lahat-lahat na, at mas matalino pa ng dihamak, pero hindi man lamang nabibigyan ng pagkakataon na magiging isang senador para maibahagi niya ang kanyang malalim na pag-iisip para magiging mabuti at maginhawa naman ang magiging resulta sa buhay ng mamamayan dahil sa kagandahan ng batas. Ano bang batas na ginagawa ninyo? Batas puro ayuda, pagpagawa ng ayuda. Lito Lapid, mahiya ka naman sa tatay, nanay mo. I-withdraw mo na yung kandidatura mo. Nakakahiya ka talaga. Unang-una, marami ka ng ilang beses ka ng senador, mag-18 years, 12 plus 6, mag-18 years ka na. Ano bang nagawa mo? Sige nga, ang isang senador sa ngayon, kasama mga allowances, lahat-lahat na, ay kumukubra, kagaya kay Robin Padilla, kumukubra kada buwan ng 2 milyon. Kinukuha yan sa pera ng tao na binubuwis sa bayan. Hindi ba kayo mahiya? Mag-artista lang kayo. Alam ko wala kayong kinikita sa artista kaya kayo nagpolitiko. At hindi sapat ang kita nyo sa pag-artista kapag kinumpara ngayon kung ano meron kayo. Kaya aking inaalaala si Madam Miriam Santiago. Madam Miriam Defensor Santiago. Sabi niya, res ipsa loquitur. Ano yan ibig sabihin sa Tagalog? Sa Tagalog, ang transaksyon mismo ang tanging ebidensya na magpapakita. Res ipsa loquitur. The transaction speaks for itself. Ang transaction mismo nagsasalita kung ano ba siya. Okay. Ngayon, ang dami ng mansion. Ito yung transaction, ito ng resulta. So, the result, the end justifies the means. So, ang end dito is, may 2 mansion si Lito Lapid sa
USA sa Las Vegas. Hindi may 20 million ang halaga ng isang mansion. Nabisto ito nung nahuli ang kanyang misis si Marisa Tadeo Lapid ay nahuli ng FBI doon sa Amerika at napilitang magpensa. Nahulihan siya dahil sa sobra $10,000 ang kanyang mga hawak na transaksyon. Kaya hinuli siya, hindi mapaliwanag kung saan ang galing. At nanggaling yun sa mga kinita ni Lito Lapid sa panahon ng siya gobernador ng Pampanga at kinita niya po ito 1 million pesos a day. Kada araw kinikita niya. Mula sa lahar, quarry, binibigyan niya ng permit. Ang quarry katumbas ng 1 million na kinikita. Kinasuhan siya dyan. Kinasuhan siya dyan ng pumalit na gobernador. Pumalit sa anak niya na si Father Ed. Si Abong Ed. So, ngayon, pag naging senador ka, marami ka pag kinukuha. So, ngayon, 2 mansion mo na matindi. Pero bago mo nabili yung mansion, hindi ko lang alin ang nauna. Nakakuha ka ng 2 mansion sa Amerika, may isa ka pag mansion 2005. Binili mo ang isang mansion din dyan sa loob ng PhilInvest sa Quezon City. Batasan Hills. Nung ikaw ay gobernador, malaki kinikita mo, 1 million a day sa Lahar Quarry. Pagkatapos dyan, patayo ka pa ng mansion dyan sa Purak. Pagkatapos sa Purak pa ba siya, patayo ka pa isang mansion pa uli sa Purak. Hindi ka pa nakontento, bumili ka pa ng isang mansion mahigit 20,000 o 16 million dyan sa Angeles, Pampanga nung balak mong tumakbong mayor ng Angeles City. Alam mo, Lito Lapid, hindi ka naiba sa ibang Kapampangan. Si Gloria Macapagal Arroyo, si Bong Pineda, si Nanay Pineda, si Dennis Delta Pineda, marami pa diyang ibang Kapampangan na sinisira nyo lamang ang pangalan ng Kapampangan sa buong mundo. Dahil kayo nga Kapampangan ay nagnakaw, dinala nyo sa kahiyan ang inyong mga kabalin. Hindi rin na iba dyan si Jing Capil. Si Jing Capil, magaling. Lahat sila magnanakaw, kagaya kay Jing Capil, talagang magagaling magtatago ng nakaw na yaman. Siyempre, bumili ka ng bahay, ipangalan mo sa iba. So, sabihin niyo, wala kang ebidensya na ako'y nakabili ng bahay. Na bahay ko yan. Bibili ka ng sakyan sa pangalan ng iba. Sana all sila lahat, hindi lang kasi Jing Capil ang gumagawa niyan. Pero matindi talaga ito si Lito Lapid, ang kapal ng mukha, pinapakita pa na sa kanya. Paano mo i-justify yan? Paano mo ipaliwanag yan na sa iyo yan? Kaya, sa totoo lang, naghahanda kami bago mag-umpisang eleksyon. Naghahanda kami magsasampa ng kaso na unexplained wealth. Sa iyo, laban sa iyo, Lito Lapid, laban din sa iyo, Mr. Jing Capil. So, yan po ang aking masasabi. So, anyway, mabilisan lang ito. Magandang hapon po, no? Magandang araw kay Mr. Walden Berry, isang musikero na matindi at kumikita silang pamilya niya sa musika. So, shout out dyan, pati kay Bewley na misis mo, pati sa anak mo na magaling kumanta na champion dyan sa tawag ng tanghalan na nandun ngayon sa Malaysia. So, anyway, ano pa ba ipakita ko dito kay Lito Lapid? Ito, yun ang mga resulta ng kanyang kinita. So, ngayon, ipapakita ko naman ang record ng kaso na sa kanya. Ha? Ang kaso niya po ay ito. Isa-isahin natin. Sa fertilizer fund scam, may kaso rin siya. Ang kaso niya sa fertilizer fund scam na kung saan kung makukonvict siya ay makukulong siya kahit hanggang, tingnan natin kung hanggang kailan, kung ano bang kinaso sa kanya. O ito, makita niya, 728 million fertilizer fund scam. Ibig sabihin, plunder yan. So, habang buhay na pagkakulong yan. Ito, ang kasong ito ay dinismiss ng Sandigan Bayan
nang nagsampa ng motion si Lito Lapid na ibasura dahil daw nalabag na ang kanyang karapatan pang konstitusyon na dapat mabilis ang pagtakbo, pag-inot ng kanyang kaso. Pero, na-dismiss nga na Sandigan Bayan, inapila naman ng ombudsman sa Supreme Court at binaliktad ng Supreme Court at inutos sa Supreme Court na hindi dapat i-dismiss at binalik. So, nag-umpisa ito sa kaso na sinampa noong May 2, 2011 ng Task Force Abuno na nagsampa laban sa ilang mga provincial official ng Pampanga, lalo na si Gobernador Manuel Lapid. Kasama ng opisyal ng Malayan Pacific Trading Corporation at si Department of Agriculture, Basque Micro Fertilizer Resources. So, yan po ang isa sa mga kaso nila. So, ang iba pang kaso niya ay itong quarry. Ito, pakinggan nyo, quarry, base sa quarry. Ang laki kaya ininakaw niya, 3 billion po ang ninakaw niya sa quarry. So, ilang taon ba siya naging gobernador? Siyam. So, kada taon ay 300 million. So, sa isang term, 1 billion ang kinita niya. So, pag 1 billion ang kinita sa isang taon, sa tatlong term, 3 billion ang kinita ni Lito Lapid. Ayan po. Fertilizer fund scam. Dito tayo sa kwan. Sa quarry. So, yan po ang kinasuhan siya ni Father Ed Panlilio, na gobernador si Father Ed Panlilio. Ayan, Ang kaso ni Father Ed Panlilio, over 600 million quarry income ay binulsa ni Mark Lapid tsaka ni Lito Lapid. So, yan ang kasong yan. Pare pa mismo na naging gobernador ang kumasok para pa sa inyo. Sabi naman ni Father Panlilio noon, I filed the plunder case against these 5 former public officials to seek justice for our kabalen, who after being displaced, killed, hurt, and impoverished by the eruptions of Mount Pinatubo in June 1991 and the following lahar flows, had been deprived of basic social services. Alam mo, maraming mga Kapampangan ang namatay sa lahar. At ang mga dugo nila ay inalay nila dyan sa lahar. Tapos pagkakitaan mo lang ng bilyon-bilyon, Mr. Lito Lapid. At may isa ka pang kaso dito, dinismiss na ng ombudsman sapagkat teknikalidad. Itong kaso ito, iangat natin. Panay korupsyon ng kaso mo, Mr. Lito Lapid? Ombudsman drops 2 cases. Binasura na ng ombudsman ang kaso. Ang rason ng ombudsman, ang kasong ito ay first case na 2 kaso. The first case involved 104 million 40 hectare land in Barangay Maimpis sa San Fernando, Pampanga, where the other involved land alleged failure of Lapid to liquidate 2.6 million in cash advances. Sa order ni Añano Desierto, alam mo, kung buhay pa si Añano Desierto, ang masabi ko lang ay corrupt din ng ombudsman ito. Ay, dinismiss niyang kaso laban kay Lito Lapid. Pero anyway, sinabi ni Ombudsman Director Emilio Gonzales, isa rin ito si tinanggal pag ombudsman, said that the 40-hectare property was acquired in November 1977 during the previous term of Lapid. As such, Gonzales said his re-election during the May 1980 election operates. So, naswerte lamang pala siya. So, convicted siya, pero dahil sa na-re-elect siya, parang pinapalagay lamang sa batas na siya ay pinatawad na ng mga botante. Unfair. Pera ng bayan yon ng buong Pilipinas. Tapos Kapampangan lamang nag-elect sa iyo na maging gobernador. Acquitted ka na kagad. Actually, anyway, yung doktrina na yan ay binaliktad ng Court of Appeals. At yan na binaliktad sa kaso ni Binay. Si anak ni Binay. Ni Junjun Binay. Kaya naging
So anyway, ano pa bang ibang kaso ni Lito Lapid? Pakita naman natin siguro natin yung some of the mansions ni Lito Lapid. Ito, pakita niya itong pinakabago ni mansion niya eh. Sa Purak din ito. Ayan, tingnan niyo mansion niya. Yan yung mansion niya yan. Yan yung pinakita ni Bernadette Sembrano sa kanyang live. So ano pa bang iba niya? Ito naman sa sulat naman ng 2012, basahin natin yung sinulat no ni Eileen Tordesillas. Sabi niya, akala kasi ni Lapid, dahil mahalaga ang boto niya sa impeachment, kay Coronado ng impeachment, hindi siya gagalawin ng administrasyong Aquino. Basta ibigay lang niya ang kanyang boto sa pag-convict kay Corona. So, ibig sabihin kay Noynoy Aquino ito na time. Hindi natin alam kung tama nga ang akala ni Lito Lapid. Dati kasi nakalusot siya. Nagsumbong na dati si dating Tourism Secretary Alberto Lim kay Pangulong Aquino tungkol sa hindi kanais-nais na mga ginagawa daw ni Mark Lapid, anak ni Senador Lito Lapid, na dating gobernador ng Pampanga at ngayon at hepe ng Philippine Tourism Authority. Ngunit sinabihan si Lim na huwag galawin si Mark dahil kailangan nila ang boto ni Lito Lapid sa pagpasa ng batas na ipagpaliban ang eleksyon sa Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ganun nga ang nangyari, hindi ginalaw si Mark at nakuha ng Malacanang ang boto ni Lapid sa batas tungkol sa ARM. Noong Enero, bumalandra sa balita ang pagkahuli kay Marisa Tagle Lapid, asawa ni Senador Lito Lapid, ng mga US authorities sa Las Vegas dahil nagdala siya ng $50,000. Saan kayo nagaling $50,000 niya? Magkano 1 million sa peso? I-times 20 mo times 2, that is 100,000. Times 0, so magiging 2 million. 2.5 billion pesos ang nangyari. So sobra 2 million yan sa Amerika kasi hindi pwede ka lang magdala ng $10,000 at hindi ka tatanungin. Pero kung sumobra, yun, huhulihin ka na. Lumabas na ang warrant of arrest ay Enero 2012. Ito yung warrant of arrest sa asawa ni Lito Lapid. At ngunit noong November 2011 pa pala nangyari yung nahulihan si Marisa Tadio Lapid. Tadio ba? Tagle. Yung $50,000 ang dineklara lang niya ay 10,000. Ngunit nahuli ng mga Amerikano ang tig sa 10,000 dolyares na itinatago sa kanyang mga medyas. Aba talagang magnanakaw. Ang tig $10,000 tinago sa mga medyas, talagang magnanakaw talaga. Itinago niya sa medyas na kanyang suot. At ang $20,000 itinago niya sa loob ng bag na nakabalot sa tela. O, iba ang palusot ng mga Lapid. Sinabi ng senador na nagpapagamot daw si Marisa, meron din nagsasabing pambayad daw ng tax dahil dalawa pala ang bahay ng mga Lapid sa Amerika. Meron din naman nagsabi na bibili pa raw sila ng isa pang bahay. Dito sa Pilipinas, ang dami ring ari-arian ang senador na kilala bilang Leon Guerrero. Nakabili nga siya ng 15 million sa bahay sa Magallanes Village sa Makati matapos siya matalo sa pagka-mayor laban kay Jojo Binay. Mukhang malaki ang kinita niya mula kay Mike Arroyo, asawa ni Gloria Arroyo, at dating pag-court chairman Efraim Hinueno na siyang sponsor. Pinagtawanan ng marami si Lapid dahil hindi matalino. Ngunit mukhang marunong siya kaysa karamihan sa ating, sabi mo lang na tawag lang ako, nag-live lang. Patapos na rin ako. Na hindi matalino ngunit mukhang marunong siya kaysa karamihan sa atin dahil sa ang yaman-yaman niya ngayon. May bahay din siya sa Baguio. Nandun din siyempre ang Lapid Mansion sa Purak, Pampanga, sa gitna ng 50 hektarya niyang lupain. Nang magbutuhan ang mga senador kung ipilit ng buksan ang dollar account ni Corona, Chief Justice Corona to bumuto siya na buksan dahil yan ang gusto ng Malacanang. Inaasahan daw ni Lapid na hindi imbestigahan ang kanyang mga kayamanan. Hindi yata nakakatawa itong sitwasyon. At okay, next is, ano ang gagawin natin ngayon?
So, ito yung papakita ko lang sa inyo. Yung balita tungkol sa pagbili niya ng mansyon sa Angeles City. So, saan ba tayo? Ito. Siguro, na hiramin ko itong ipakita ko sa inyo yung bahay niya isa sa bahay na dalawang bahay niya sa Las Vegas. Mansion. Mm. Tara, dali lang. Cancel. Ito na. O, ito